Habang nakapatong ang kamay ni 182 ng direkta sa gatilyo ng kanyang baril, tinitigan ng masama ni 182 ang kanyang harapan at inasinta si Gonzales. Umayos siya ng pwesto upang magpakawala ng isang desididong tira na inaasahang magbabago sa takbo ng buong labanang ito. Sa kabilang banda, napaisip si Kung Dante sa mga posibleng mangyari kung matalo si Fuzzyback sa kanilang mga kalaban. Kinwestiyon niya sa kanyang sarili kung iyon na ba ang hudyat ng kanyang katapusan at mag-iiwan sa kanya ng walang ibang pagpipilian. Ang kaisipang ito ay nagdulot ng labis na pag-aalala kay Kung Dante habang walang awan niyang binubugbog ang bantay na inatas ang magbantay sa kanya. Kalaunan ay nagawang hablutin ng bantay ang patpat upang patigilan ang walang humpay na serye ng mga pag-atake ni Kung Dante, at hinampas siya nito sa mukha sabay sabing isa siyang walang kwentang hangal. Napaatras si Kung Dante habang nagmumura, batid na unti-unti nang nawawala ang kanyang mga pagpipilian at tila ang kinalabasan ng lahat ay nakasalalay na lamang sa isang hampas na iyon. Samantala, naisip niya na ipaglalaban ni Fuzzyback si Gonzales, at ipaglalaban din ni Gonzales si Fuzzyback, na nangangahulugang ang kalaunan ay walang iba kundi ang taong walang ginawa upang baguhin ang sitwasyon. Nakahiga si Kung Dante sa lapag at inuubo habang iniinsuto siya ng kanyang bantay, na nagbanta ring tatapusin na siya dahil sa paggamit niya ng patpat. Pagtingala niya, naintindihan ni Kung Dante na kahit pamanalo si Narellen at si 182 sa kani-kanilang mga laban kontra kay Fuzzyback, mabibigo pa rin siya laban sa partikular na kalabang ito kung wala siyang gagawin. Gayunpaman, patuloy na sinaktan ng lalaki si Kung Dante habang nasa lapag, nagpaulan ng sunod-sunod na suntok habang kinukutsa ang kanyang katayuan bilang isang guro. Tinanong din ng lalaki kung tingin ba ni Kung Dante sa kanya ay isang tanga dahil lamang hindi siya maayos manamit at balot ng buhok ang buong katawan. Napagtanto ni Kung Dante sa gitna ng pambugbog na ang buhay ay hindi isang laro ng pagkakataon. Isinigaw ng bantay na ang lahat ng mapapadpad sa abandonadong lugar na iyon ay matutulad din sa kanya na susunod kay Fuzzyback at sa mga batas ng kaligtasan. Habang naghahanda ang lalaki para sa isa pang atake, nakabuo si Kung Dante ng konklusyon na ang tagumpay ay nakalaan lamang para sa mga taong may matinding motibasyon at pumipiling kumilos. Gamit ang isang mabilis na galaw, itinurok ni Kung Dante ang kanyang mga daliri ng direkta sa mga mata ng lalaki, na lubos na nanggulat sa bantay. Habang nakahawak ang lalaki sa nasugatan nitong mukha, napanatili ni Kung Dante ang kanyang pokus sa pag-aksyon at sinundan ito ng isang malakas na suntok sa panga. Kahit na tila mapusok ang kanyang plano, alam niyang kailangan niya itong panindigan. Isinigaw ni Kung Dante na walang kwenta ang pilosopiya ng lalaki at sinabihan ang copycat na magpakatanda. Hinawakan ng bantay ang mukha ni Kung Dante upang patigilan ang atake, ngunit nanatiling walang awa si Kung Dante at nagpakawala ng sunod-sunod na serye ng mga suntok. Naramdaman niyang ito na lamang ang tanging paraan upang makausad dahil ayaw niyang matulad sa mga taong walang ginagawa sa Fogland. Tumayo si Kung Dante at patuloy na binugbog ang nanghihinang bantay, habang umaaligid naman sa paligid ang bilugan ng ulong kapatid nito. Napagtanto ni Kung Dante na ang tunay na tagumpay ay nangangahulugang ang kanyang mga kaibigan, siya mismo, at si Fuzzyback ay makakalabas ng buhay mula sa matinding pagsubok na ito. Nalipat ang atensyon sa labas kung saan agresibong ginagapi ng mga taga-nayon ang mga tauhan ni Fuzzyback. Paulit-ulit nilang pinabagsak ang mga ito gamit ang mga firearms na nakuha mula sa grupo ng teknolohiya. Tinawag ng isang taga-nayon na mababangis na hayop ang kanilang mga kalaban habang sumusugod, sabay hila sa buhok ng isang natalong lalaki at humingi ng sandata upang tapusin ito. Sa hindi kalayuan, gulat na pinagmasdan ng magkapatid na taga-teknolohiya ang buong eksena. Napagtanto nilang nagtagumpay ang kanilang estratehiya dahil matagumpay na napigilan ng mga firearms ang unang linya ng mga tagasunod ni Fuzzyback. Ngumiti ang matandang lalaki sa tabi ni Max at sinabing napaka-epektibo ng mga sandata. Binanggit din niya na madalas salakayin ni Max ang kanilang lugar nang hindi man lang nagpapaputok, kaya inakala ng lahat na peke ang mga sandata nito. Tinawag ng matanda si Max na isang duwag, dahilan upang halatang mataranta ito. Nang questionin ng matanda kung bakit inisip ni Max na kaya nitong maging isang sundalo kung ganito naman siya kaduwag, ipinaliwanag ni Max na ang pagkakaroon ng tapang na harapin ang banta ay kalahati na ng laban. Binaliwala lamang ng matanda ang paliwanag at inulit ang pag-insulto. Subalit, biglang napalingon ang lahat dahil sa isang malakas na sigaw. Napagtanto nilang may bagong grupo ng mga tauhan na paparating mula sa kampo ni Fuzzyback. Nagpanik ang mga taga-nayon at isinigaw na ubos na ang kanilang mga magazine at nasa huling mga bala na lamang sila. Humingi sila ng karagdagang bala mula sa magkapatid na teknolohiya, ngunit sumagot si Max na naibigay na niya ang lahat ng mayroon siya.
Hinimok ng matanda ang mga tao na kumuha ng kahit anong sandata na kanilang makikita, at iginiit na mas marami pa rin sila kaya kailangan nilang protektahan ang kanilang eskinita. Samantala, naging hindi mapalagay si Wilson sa lumalalang gulo. Tumingala siya, napansin ang uwak, at sinabi kay Max na ang ibon ang nagbibigay ng direksyon sa mga pag-atake. Lubos na naguluhan si Max sa pahayag na ito. Pinalinaw ni Wilson na kanina pa sumisigaw ang ibon sa mga regular na agwat at partikular na tono, na nagpapahintulot sa mga tagasunod ni Fuzzyback na matukoy ang kanilang lokasyon. Ipinahayag ni Max ang kanyang pagkalito tungkol sa paliwanag. Napansin ni Wilson na patuloy na inuulit ng uwak ang mga partikular na tono ng musika tulad ng so, la, at ti. Nagtanong si Max kung ano ang mababago ng katotohanan iyon, kaya ipinaliwanag ni Wilson na maaaring nagbibigay ang ibon ng mga tagubilin sa pamamagitan ng pag-iiba-iba ng tono. Naisip ni Wilson na dahil ang mga notang iyon ay bumubuo ng isang papataas na himig, ang pagdaragdag ng banayad na harmonya rito gamit ang mga chords na G major, F major, at E minor ay maaaring magpabago sa pandinig ng mga kalaban. Napagtanto ni Wilson na akalain ng mga tone-deaf na tagasunod na isa itong pababang himig, lalo na nang muling isiga ng uwak ang mga eksaktong notang iyon. Sa sandaling iyon, sinimulan ni Tennis Ball na baguhin ang takbo ng plano ng uwak. Laking gulat ng lahat nang magsimulang sumigaw si Wilson ng kanyang sariling mga tunog upang kontrahin ang ibon. Lubos na naguluhan si Max sa inasal nito at nagtanong kung ano ang kanyang ginagawa. Gayunpaman, sinabihan ni Wilson si Max na kung wala itong mas magandang gawin ay dapat itong manahimik at sumabay na lamang sa kanyang pagkanta. Nanatiling lito si Max, ngunit habang pinipilit ng uwak na isigaw ang mga tunog nito, nagsimula na rin sina Max at Wilson na gumawa ng sarili nilang mga ingay para labanan ang ibon, na nauwi sa isang walang humpay na labanan ng mga tunog sa lugar na iyon. Nalipat muli ang atensyon kay 182, na kumuha ng matatag na pwesto bitbit ang kanyang firearm at naghandang pabagsakin si Gonzales. Sumigaw si Rellan upang questionin kung ano ang sinusubukan nitong gawin, at ipinaalala sa kanya na iisang bala na lamang ang natitira, kaya kailangan na nitong tumigil sa paglalaro at bumalik na sa pwesto. Napagtanto rin ni Rellan na nagamit na ni 182 ang kanyang huling dosis ng epinephrine, na nag-iwan sa kanya sa isang mahinang kalagayan. Nanindigan si 182 at tumingin sa unahan habang nakahanda ang kanyang sandata. Nang mapanood ito, napagtanto ni Rellan na ang pagtatangkang iyon ay maaaring magtagumpay. Maging si Fuzzyback, nang sulyapan niya si 182, ay nakilala na iyon ay hindi pwesto ng pag-atake ng isang baguhan kaya nakaramdam siya ng pag-aalala. Naging labis na seryoso si 182, batid na ang tanging kailangan lamang niyang gawin ay pabagsakin ang kanyang target sa oras na iyon. Mula sa malayo, napansin siya ni Gonzales at napagtanto nito na naiiba si 182 sa iba. Nang tignan nitong maigi, nakita ni Gonzales na ang mga matang taglay ni 182 ay hindi pangkaraniwang mga mata ng tao, at malinaw na nagtataglay ito ng isang supernatural foresight na abot ng higit pa sa kanilang pangunawa. Nagsimula siyang sumigaw ng malakas upang tawagin ang iba pang mga uwak sa paligid, na naging dahilan upang magtipon at palibutan siya ng mga ibon para mas pahirapan si 182 sa pag-atake. Batid ni Gonzales na kung hindi niya ito mapipigilan ay tiyak na mamatay siya. Sa loob ng ilang sandali, binalot ng maraming uwak ang buong espasyo, kaya naging mas mahirap para kay 182 na tamaan siya ng huling bala. Pagtingala niya, nakaramdam ng takot si Fuzzyback at isinigaw ang pangalan ni Gonzales. Napagtanto ni Fuzzyback na nakakaramdam ng matinding banta si Gonzales mula kay 182 kaya labis niyang inisip kung nasa panganib ba ang buhay nito. Mabilis na sinubukan ni Fuzzyback na iwaksi ang kanyang mga nakakabahalang isipan, at nagpa siya na sa halip na mag-alala ay kailangan niyang pumunta at pigilan si 182. Sumugod siya upang harangin ang sandata bago pa ito magamit laban kay Gonzales. Umasa siya sa kanyang buhok at mabilis na kumilos upang mapigilan nito si 182 bago pa man niya makalabit ang trigger. Bigla namang pumagitna si Rellan, na iwinawasiwas ang isang maliit na punyal sa kanyang kamay upang putulin ang buhok na ipinukol ni Fuzzyback patungo kay 182. Dumating si Rellan para tiyakin na mapipigilan niya si Fuzzyback sa mismong sandaling iyon. Nakaramdam ng inis si Fuzzyback at isinigaw kay Rellan na tumigil ito sa paghadlang sa kanyang daan, ngunit sumagot si Rellan na si Fuzzyback ang siyang nakaharang sa kanya. Labis itong ikinagalit ni Fuzzyback, at isinigaw niyang mamatay na sana si Rellan habang iwinasiwas niya ang kanyang buhok upang umatake. Ngunit nagawang iwasan ni Rellan ang atake gamit ang kanyang liksi na tila isang pusa. Tumingin siyang maigi at napansin ang lahat ng fog na nakabaon sa balat ni Fuzzyback,
ngunit nakita rin niya na walang fog sa bandang binti nito pababa. Pinatunayan nito ang kanyang hinala na ang fog ay nakakonsentre lamang sa isang partikular na bahagi ng katawan. Sinamantala ni Rellan ang pagkakataon at ginamit ang kanyang punyal upang saksakin si Fuzzyback sa bukong-bukong. Biglang natamba si Fuzzyback, gamulong sa lapag, at hindi makagalaw. Kinutya siya ni Rellan at sinabing halatang hindi kayang kontrolin ni Fuzzyback ang buhok sa ibabang bahagi ng katawan nito. Nahanap ni Fuzzyback ang kanyang sarili sa isang dihadong sitwasyon, ngunit habang unti-unti siyang bumabangon, binalaan niya si Rellan na papatayin niya ang sinumang magtatangkang manakit kay Gonzales. Sumigaw siya at lumampas kay Rellan, sabay sabing patay na silang dalawa ni 182. Sumugod siya patungo kay 182 sa gitna ng matinding sandaling iyon. Habang sinusubukan ni 182 na itutok ang kanyang atensyon, nagawang hablutin ni Rellan ang mga hibla ng buhok at malakas itong hinila patalikod upang patigilan ang paggalaw ni Fuzzyback. Naging magulo ang sitwasyon ng isigaw ni Fuzzyback kay Rellan na umalis ito sa kanyang dinaraanan. Sumigaw pabalik si Rellan na ganoon din ang nararapat para sa kanya, at nagbabalang papatayin niya ito kung susubukan nitong hawakan si 182. Sa sandaling iyon, nagliliparan ang mga uwak sa paligid ni Gonzales upang matiyak na hindi siya makikita ni 182. Gayunpaman, tuluyan nang nakapagpakalma si 182 sa kanyang sarili. Sa pagtingin sa unahan, nakikita niya ang bahagyang bakas ng fog kay Gonzales habang ito ay gumagalaw sa paligid, kaya naman nanatili itong nakikita sa kanyang paningin. Tumingin ng masama si 182 sa kanyang unahan at kumuha ng isang matatag na pwesto habang sinimulan niyang umasa ng lubos sa kanyang pandinig. Taglay ni 182 ang pinakamatalas na pandinig sa buong Fogland, na nagpahintulot sa kanya na lampasan ang mga ugong ng iba pang mga uwak na nakapalibot kay Gonzales. Habang ginagawa ni Gonzales ang lahat upang magtago, at patuloy namang pinipigilan ni Rellan si Fuzzyback sa pag-atake, patuloy rin ang pakikipaglaban ng grupo ng teknolohiya, ng mga taga-nayon, at ni Kung Dante para sa kani-kanilang mga buhay. Naririnig ni 182 ang bawat pangyayari sa kanyang paligid. Ginawa niya ang lahat upang salain ang magugulong ingay para maihiwalay ang tunog ni Gonzales at matukoy ang eksaktong lokasyon nito. Sa sandaling tuluyan na niyang makilatis ang tunog ng target mula sa iba pang ingay, kinalabot niya ang trigger. Nagpakawala siya ng desididong tira na humawi sa lahat ng posibleng hadlang at lumagpas sa bawat ingay sa paligid. Tumama ang bala kay Gonzales bago pa man ito mapagtanto ang banta, dahilan upang agarang bumagsak ang ibon sa lapag na nawala ng malay habang tumilapon ang dugo sa buong paligid. Maging si Rellan ay halos makaramdam ng ginhawa nang makita ang katotohanan ito sa kanyang harapan. Sa kabilang banda, labis na nabigla at nalungkot si Fuzzyback nang makita niyang nakabulagtas si Gonzales. Laking gulat din ni Rellan na nagawa ni 182 na patamain ang tira nito kay Gonzales nang walang kahirap-hirap. Matapos iyon, binitawan ni 182 ang kanyang sandata at tinanong si Rellan kung dapat na ba nilang labanan si Fuzzyback ngayon. Habang sinasabi iyon ni 182, malalim pa ring nag-iisip si Rellan, kinu-question sa kanyang sarili kung paano nito nagawa ang tirang iyon gamit lamang ang isang braso. Habang nakatingin siya kay 182 sa sandaling iyon, napatanong siya kung ano ba talaga ang tunay na pagkatao nito. Samantala, dahan-dahang naglakad si Fuzzyback palapit kay Gonzales gamit ang kanyang sugatang binti. Tinawag niya si Gonzales habang ang ibon ay nakahandusay sa lapag, patuloy na dumudugo at nanganginig ang katawan. Napaluhod si Fuzzyback sa lapag at sinimulang tawagin ng mahina ang pangalan ni Gonzales. Tinanong niya ang ibon kung maayos lang ba ito, nagmakaawang imulat nito ang kanyang mga mata, at labis na humingi ng tawad. Habang dahan-dahan niyang kinakarga si Gonzales sa kanyang mga kamay, sinabi niya sa ibon na sana ay naprotektahan niya ito. Muli siyang humingi ng tawad at nagmakaawa sa ibon na huwag pumanaw at huwag siyang iwanang mag-isa. Bakas ang kaunting inis, muling nagmakaawa si Fuzzyback sa ibon na huwag siyang iwan. Walang ano-ano'y biglang umatungal ng malakas si Fuzzyback, dahilan upang magkalat ang kanyang buhok sa buong paligid habang isinisigaw ang pangalan ni Gonzales. Napakalakas ng puwersang inilabas nito kaya kinailangan ni 182 at Rellan na patatagin ang kanilang mga sarili mula sa enerhiyang pinakawalan ni Fuzzyback. Inabutan ni Rellan ng isang punyal si 182 at sinabihang kunin ito, kalakip ang babala na huwag na itong iwawala sa pagkakataong ito. Sinabi ni Rellan na siya ang hahawi sa mga buhok at kailangan nilang sumugod upang laslasin ang lalamunan ni Fuzzyback. Iyon ang kanilang naging plano. Sumugod si Fuzzyback patungo kina Rellan at 182 upang umatake habang kinuha naman ng dalawa ang kanilang mga sandata at humanda ring sumugod.
Iyon na sana ang huling paghaharap sa pagitan ng dalawang panig. Habang malakas na umaatungal si Fuzzyback na may tumutulong luha sa mga mata, mabilis na iwinasiwas ni Rellan ang kanyang mga kamay upang putulin ang buhok na papalapit upang umatake sa kanya. Sinamantala ni 182 ang pagkakataon at itinutok ang kanyang talim ng direkta sa leeg ni Fuzzyback, at muntik na niyang malaslas ang lalamunan nito gaya ng una nilang pinlano. Ngunit mula sa kawalan, malakas na sumigaw si Kung Dante upang patigilan sila sa kanilang mga ginagawa. Biglang napahinto ang lahat sa bawat galaw na kanilang ginagawa. Laking gulat ni Rellan at 182 na naroon si Kung Dante sa lugar na iyon. Nang ibaling ni Fuzzyback ang kanyang paningin kay Kung Dante, naglakad ito palapit sa kanila at ipinahayag na tama na ang lahat, sabay pakiusap na tumigil na sila. Tumayo siya sa mismong harapan ni Gonzales, at nang makita siya ay masayang tinawag ni Rellan ang kanyang pangalan. Duguan man ay nakiusap si Kung Dante na tama na, at sinabing huwag na nilang pal-alin pa ang sitwasyon dahil wala nang kailangan pang mamatay. Yumuko siya at marahang binuhat si Gonzales sa kanyang mga kamay, ngunit ang aksyong ito ay naging dahilan upang umungol ng galit si Fuzzyback laban sa kanya. Dahan-daang naglakad si Kung Dante palapit kay Fuzzyback. Tinawag ni Rellan si Kung Dante upang questionin ang ginagawa nito, at sinabihan siyang bumalik at huwag nang lumapit pa kay Fuzzyback. Malakas na umatungal si Fuzzyback habang naghanda naman si 182 na pigilan nito muli gamit ang kanyang punyal. Nagsimulang sumigaw si Fuzzyback at inamin na nanalo ang mga kaibigan ni Kung Dante at siya ang natalo, kaya iginiit niyang isa siyang masamang kaibigan, bagay na paulit-ulit niyang sinabi. Gayunpaman, tinawag ni Kung Dante si Fuzzyback at tinanong kung sasayangin ba nito ang mahalagang oras sa ganoong paraan. Binanggit niya na humihinga pa si Gonzales, at habang marahang hawak ang ibon, sinabi niya kay Fuzzyback na ang pinakamaliit na magagawa nito ay bigyan ang ibon ng maayos na pamamaalam. Matinding umiyak si Fuzzyback habang sinasabi kay Kung Dante na hindi siya kailanman iiwan ni Gonzales at hindi niya nais na mangyari iyon. Muling tinawag ni Kung Dante ang pansin nito, at ipinaalala kay Fuzzyback ang sarili nitong sinabi na marami itong gustong marinig mula kay Gonzales. Ipinaliwanag ni Kung Dante na ito ang nais sabihin ni Gonzales sa kanya sa buong panahong iyon, at ibinunyag na gusto ng magpaalam ng ibon. Binalot ng katahimikan ang paligid ng ilang sandali habang iniintindi ni Fuzzyback ang mga salitang iyon. Iniabot ni Kung Dante ang kanyang kamay upang ibigay si Gonzales kay Fuzzyback, at ipinahayag na masyado ng matanda si Gonzales ngayon at oras na upang ito ay magpahinga. Mas lalong napaiyak si Fuzzyback at ipinagtapat kay Kung Dante na syempre ay alam niya ang katotohanan iyon. Sinambit niya na ang isang kaibigan ay malalaman ang lahat mula sa mga ginagawa ng kanyang kaibigan. Ang mga salitang ito ay nakaantig kina Rellan at 182 habang sila ay nakikinig. Naging napakahina ni Fuzzyback nang ipagtapat niya kay Kung Dante na alam niyang mamamatay na si Gonzales. Muling nanghina ang kanyang mga tuhod at napabagsak siya sa lapag. Ipinaliwanag niya kay Kung Dante na ito ang dahilan kung bakit labis siyang nagsikap na ibigay kay Gonzales ang lahat ng gusto nito. Umiyak siya ng matindi habang nakaluhod sa harapan ni Kung Dante. Pagkatapos ay sinabi ni Kung Dante kay Fuzzyback na kailanman ay hindi ninais ni Gonzales ang mga bagay na iyon para sa sarili nito, at ipinaliwanag na ang lahat ng ipinapabuo ni Gonzales kay Fuzzyback ay hindi para sa ibon, kundi para sa taong may iwan nito. Ibinunyag ni Kung Dante kay Fuzzyback na ang lahat ng iyon ay para sa kanya, at ang mga salitang ito ay naging dahilan upang mas lalong mapaiyak si Fuzzyback ng malakas. Umiiyak din si Gonzales sa kanyang huling sandali kasama si Fuzzyback. Mahigpit na yamakap si Fuzzyback kay Gonzales at umiyak ng malakas, sabay tanong kung bakit niya ginawa iyon. Ipinahayag ni Fuzzyback na ang tanging kailangan lamang niya ay ang ibon at kinwestiyon kung bakit ito gagawa ng isang napakawalang kwentang bagay. Labis na naguluhan sina Rellan at 182 habang pinapanood nilang sumigaw ng malakas si Fuzzyback. Patuloy na sinasabi ni Fuzzyback na wala siyang ibang kailangan kundi ang ibon, at muling nagtanong kung bakit nito ginawa iyon. Matapos nito ay tinawag ni Fuzzyback si Kung Dante at tinanong kung ano sana ang dapat o maaari niyang ginawa para kay Gonzales. Sinabi ni Kung Dante kay Fuzzyback na naibigay na nito ang lahat ng maaari nitong hilingin nang hatiin niya sa dalawa ang isang carrot at ibigay ito sa ibon. Nang marinig ang mga salitang ito, yumuko si Fuzzyback kay Gonzales at humingi ng tawad, na sinasabing dapat ay kaibigan siya nito ngunit wala siyang alam tungkol sa kanya.
Sa sandaling iyon, malinaw itong nakita ni Kung Dante nang masaksihan niya kung paano tanggapin ni Fazibak ang mainit na yakap mula kay Gonzales. Naisip ni Kung Dante sa kanyang sarili habang pinapanood silang magbahagi ng kanilang mga huling sandali na ang tanging kailangan lamang nilang dalawa ay ang maintindihan ang nararamdaman ng isa't isa, at iyon na ang tanging naiambag niya. Iyon na lamang ang tanging magagawa niya. Samantala, lumipat ang eksena sa ibang lugar sa Steel Alley kung saan sumisigaw ang mga tao na wala na silang nakikitang kalaban sa magkabilang panig, na kumukumpirmang hindi na nila makita ang mga tauhan ni Fazibak. Nagsimula silang magtanong kung tapos na ba ang laban, at malakas na sumigaw ang mga lalaki roon, ipinagdiriwang ang kanilang panalo at sinasabing isa itong malaking tagumpay para sa mga miyembro ng Steel Alley. Lahat sila ay lubos na nasa sabik. Kasabay nito, sina Max at Wilson ay nakahiga sa lapag na labis na pagod, nang lapitan sila ng isang miyembro ng Steel Alley at sinabing naging madali ang laban dahil pa isa-isa lamang ang pagdating ng mga kalaban, kaya tinanong nito kung ano ba talaga ang ginawa nilang dalawa. Binanggit ni Wilson na ginulo niya ang senyales ng pagtitipon ng mga kalaban. Sumagot sila kay Wilson at napansin na isa itong kakaibang talento, sabay pahayag ng kanilang pasasalamat para sa mga baril na natanggap nila mula sa grupo ng teknolohiya. Humarap si Wilson kay Max at ipinahayag ang kanyang pagkamangha na talagang gumana ang kanilang ginawa, sabay dagdag na naging eksakto ang pagkanta ni Max kaya iminungkahi nitong baka may talento rin ito rito. Sumagot si Max at ipinaalala kay Wilson ang dati na nitong sinabi tungkol sa pagiging kamangha-mangha ng kakayahan nito. Idinagdag ni Max na kung hindi dahil sa kanya ay walang makakaligtas sa kanila, kaya sinabihan niya itong magdiwang. Inamin naman ni Wilson na hindi siya nakapagpaputok kahit isang beses tulad ng dati, kaya tinawag niya ang kanyang sarili ng mga nakakainsultong pangalan at nakaramdam ng labis na awa sa sarili. Humingi siya ng isa pang pagkakataon at nangakong gagawin niya ito ng tama sa susunod tulad ng isang tunay na fighter. Tinawag ni Max ang pansin ni Wilson at sinabihang kalimutan na lamang ang nangyari. Habang dahan-daw ang tumatayo, tinanong ni Max kung hindi ba nito naiintindihan, sabay paliwanag na iyon ang dahilan kung bakit sila naging magkaibigan. Labis na naguluhan si Wilson sa mga sinabi nito habang ngumiti naman ng malawak si Max, at ipinahayag na si Wilson ay isang tao na hindi man lang makapanakit ng kahit isang langaw. Ibinahagi ni Max na kung si Wilson ay katulad ng iba na kayang tapusin ang buhay ng sinuman, hindi niya ito kailanman magiging kaibigan dahil labis siyang matatakot dito, lalo pa at siya rin mismo ay matatakutin. Kasunod nito ay bumalik ang eksena sa mga warehouses kung saan nakatayo si Fazibak. Nakatingin si 182 kay Kung Dante sa mismong sandaling iyon habang tila kumalma na ang buong sitwasyon. Nagsimulang alalahanin ni 182 ang mga salita mula sa nakaraan, nang may isang babaeng nakiusap sa kanya na makinig dahil mayroon itong mahalagang bagay na nais sabihin at kailangan niyang malaman. Naglaro sa isip ni 182 ang kanyang mga alaala habang ginuganitan niya kung paano siya tinanong ng babae kung alam ba niya ang pinakamalakas na sandata sa mundo, ang bagay na nagpapasya kung mabubuhay o mamamatay ang isang tao. Sinabi ng babae sa kanya na hindi ito isang baril o kutsilyo, dahil ang katotohanan ay ang pinakamalakas na sandata ay ang puso. Dahan-daang ipinatong ng babae ang kanyang kamay sa ulo ni 182 at itinuro sa kanya na kung ayaw nitong matalo kailanman sa isang laban, kailangan nitong maging isang tao na minamahal dahil ang mga pusong iyon ang magpoprotekta sa kanya. Tinawag ng babae si 182 na wing na naging isang kakaibang revelasyon. Ibinunyag din na ang babaeng nakita kanina ay ginawang isa sa mga gargoyles na nagpoprotekta sa malalawak na lupain ng Fogland. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.